Magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat ng nakikinig ng audio record na ito. Ang Bible verse natin for today is the Epistle of Paul the Apostle to the Romans chapter 8 verse 28 to 39. Sabi dito, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin, sapagkat sa mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya noon pang una ay Kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay Kanya ring pinawalang sala, at ang mga pinawalang sala ay Kanyang binahaginan ng Kanyang kaliwalhatian. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ay nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hatol upang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay ngunit hindi sa lahat ay muling binuhay? Ngunit higit sa lahat ay muling binuhay at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapigatan, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kami pinapatay. Turing nila sa amin ay mga tupang kakatayan lamang. Hindi sa lahat ng mga ito, tayo ay lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang demonyo, ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Joshua chapter 1 verse 9. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Proverbs chapter 3 verse 5. Kay Yahweh kang magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Hebrews chapter 4 verse 12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na nasa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, na mga kasukasuan at buto, at nakakalam ng mga iniisip at binabalak ng puso.
Isaiah 61 verse 3, upang pasahin ang mga tumatangis sa Sion kaligayahan, sa halip na bigyan ng kapighatian, awit ng kagalakan sa halip na kalungkutan. Matutulad sila sa mga punong itinanim ni Yahweh, na ginagawa kung ano ang makatuwiran, at malululuwalhati ang Diyos dahil sa kanilang ginawa. So yun lamang po ang Bible verse natin for today. Maraming po salamat sa pakikinig ng audio record na ito. Paki-share, like, and support, and paki-repost na rin po. Yun lamang po. Maraming salamat.